So mga sign na lalo pang mas nai-inlove ang isang lalaki sa iyo. Okay? So para masabi natin na talagang ang isang lalaki ay totoo ang nararamdaman sa iyo. Totoo yung mga sinasabi sa iyo. Ito nga sa video ito, sasabihin ko sa inyo yung mga bagay na nagagawa nila, ginagawa nila, at posible pang gawin nila. So wag natin masyadong patagalin to mga kamamay. Alam kong excited na kayo. Excited na kayong malaman kung ano ba yung mga bagay na ginagawa o ano ba yung mga signs na talagang lalo pang nai-inlove sa iyo ang isang lalaki. So number 1, nagiging maalaga at maalalahanin siya sa iyo. Yes mga kamamay, ganyan ang isang lalaki. Kung dati-rati ang isang lalaki hindi masyadong nagme-message, hindi masyadong humahawak ng cellphone, hindi masyadong nagchat-chat o nagte-text. Ngayon magbabago dahil sa in love siya sa iyo, dahil sa mahal na mahal ka niya, dahil sa hulog na hulog niya siya sa iyo, pinipilit niyang i-message ka palagi sapagkat gusto niyang kunin yung atensyon mo. Gusto ko niyang tanungin kung kumain ka na ba. Gusto ko niyang tawagan, marinig ang boses mo. Kapag ka ganyang nagpapakita ng pag-aalaga, maalalahanin, pinapaalalanan ka palagi, sinasabihan ka palagi na huwag ka magpapalipas ng gutom, kakain ka lagi sa oras, lagi siyang nag-a-update. Kapag ka ganyan mga kamamayang isang lalaki, ibig sabihin, talagang siya ay nai-inlove na sa iyo sapagkat ikaw palagi naiisip niya, sapagkat ikaw palagi ang laman ng kanyang utak sa kanyang bawat ginagawa. Kapag ka in love yan, okay, kahit marami ang ginagawa, bigla siyang mapapangiti sapagkat naiisip ka niya. Kapag ka ang isang lalaki nagpapakita ng pag-aalaga, pagbibigay ng concern o pagiging maalalahanin sa iyo, isa lang sinyalis yan na ang isang lalaki ay mas lalo pang nai-inlove o nahuhulog sa iyo. So number 2, nagiging sensitive siya pagdating sa iyo. Yes, mga kamamay, kung dati ang isang lalaki, wala siyang pakialam sa iyo. Kung dati ang isang lalaki, okay lang kahit hindi kayo mag-usap. Pero kapag ka ang isang in love na lalaki ay in love na sa iyo, masyado siyang nagiging sensitive. Yung tipong kapag kami nakita siyang hindi okay. For example, may kausap kang lalaki. Hindi ka na niyan iibigan. Iiwas na siya sa iyo. Magsiselos na yan. Ganyan po ang isang lalaki kapag ka masyadong sensitive. Konting nararamdaman niyang hindi okay. Pagdating sa iyo, dadamdamin na niya. Magsiselos na siya. Okay? Magtatampo na yan madalas. Ganyan ang isang lalaki. Ang gusto kasi niya, suyuin mo siya. Bigyan mo siya ng atensyon. At ayaw niya na may nakakausap kang iba. Nagiging masyadong sensitive ang isang lalaki kapag kayan ay in love na sa iyo. So next, mas madalas ka na niyang ibida sa mga kaibigan at mahal niya sa buhay. Eto mga kamamay, ang isang lalaki na in love na sa'yo, bumibida na yan. Ibinibida ka na sa mga kaibigan niya, sa mga mahal niya sa buhay. Ikaw palagi ang tinatapik niya. Kahit nga nag-uusap silang magkakaibigan, bigla na lang siyang sisingit na, ayun yung girlfriend ko, ganito, ganyan. Ganyan po ang isang lalaki. Kapag ka ibinibida ka na, ikaw na yung kanyang pinagmamagaling. Ibig sabihin, in love na siya sa iyo. Pero kung sinisiraan ka niya, pero kung ikaw ay inilalako niya sa iba, hindi pagmamahal yon. Baka mamaya, sinisiraan ka niya. Pero kung ikaw ay ikinukwento, binibida ka niya dahil sa magagandang nagagawa mo sa kanya, ibang usapan na yan. Talagang ang isang lalaki ay mahal ka niyan. Isang lalaki in love na siya sa iyo. Ibig sabihin, meron ka ng puwang sa kanyang puso. Okay? Ganyan ang isang lalaki. Nagiging madaldal, nagiging talkative pagdating sa iyo. So next, natututo na siyang sumunod sa iyo. Kung dati-rati ang isang lalaki ay matigas, kung dati-rati ang isang lalaki ay bad boy, kung dati-rati ang isang lalaki ay walang direksyon ng buhay, kahit pagsabihan ng kanyang nanay, hindi nakikinig. Pero nung naging kaibigan mo siya, nung naging jowa mo siya, biglang nagbago. Biglang nagbagong ugali niya, ang pananaw niya sa buhay. Sabihan mo siya, pinakikinggan ka niya, sinusunod ka. Kaya nga sabi nung iba, kung talagang mahal ka ng isang lalaki, magbabago yan. Susundin ka niyan. Pero kung ang isang lalaki hindi sumusunod sa iyo,
Kung ang isang lalaki ay hindi nakikinig sa iyo, malamang sa malamang mga kamamay. Hindi totoo ang pag-ibig o yung nararamdaman niya para sa iyo. Sapagkat ang totoong nagmamahal, ang totoong may nararamdaman, kayang alisin lahat ng mga bagay na ayaw ng isang babae sa kanya. Okay, aalisin niya yon mismo sa kanyang sarili sapagkat ayaw kanyang nasasaktan o ayaw kanyang nalulungkot. Ganun yun mga kamamay. Kapalit ng ngiti mo, kapalit ng pagsaya mo, handa niyang alisin ang mga bagay na hindi makakatulong sa kanya o yung mga bagay na ayaw mo. Di ba? May pinapaalis ka minsan. Alisin mo naman yung bisyo mo. Kapag kaya nila siya ng isang lalaki o sinusubukang alisin ng isang lalaki, ibig sabihin, mahal ka talaga niyan. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, kung ang isang lalaki ay natututong sumunod o magbago sa inyo, ibig sabihin, in love yan sa iyo. Ibig sabihin, malaki yung pagmamahal at pag-ibig niya sa iyo. So next, dumadalas na ang pagtatanong niya kung sino ang nakaka-chat o nakaka-text mo. Kapag ang isang lalaki ay in love na siya sa iyo, inaalam niya yung mga lalaki, yung mga taong malapit sa iyo. Especially yung mga lalaking nakaka-chat mo sapagkat hindi lang siya nakaka-chat mo eh. Ang gusto niya, siya lang yung makaka-chat mo. Ang ayaw naman niya, yung marami kang nakaka-chat kasi syempre bilang isang lalaki, selfish ako. Gusto ko ako lang. Kasi ikaw yung gusto ko eh. Gusto ko ako lang din yung ka-chat mo. Kaya nagtatanong siya kung sino pa yung mga nakaka-chat mo. Nagtatanong siya kung sino pa yung nakakausap mo para alam niya. Para sa ganon, alam niya yung gagawin niyang moves. Okay? Papaano naman ka mamayang ibig mo sabihin gagawin niyang moves? Ibig sabihin, kung alam niyang marami siyang kahati sa iyo, mas magpupursige pa siya. Mas mag-e-effort pa siya. Mas ibibigay pa niya yung buong galing sa panliligaw sa iyo para lang makuha ang puso mo. Okay? Advantage niya yon. Sapagkat malalaman niya kung sinong ka-chat mo. Malalaman niya kung sino pang i-message mo para makapagbago ng step. Hindi kagaya ng ibang lalaki na hindi inaalam kung sinong nakaka-chat mo pa, bukod sa kanya, di ba? So, advantage ng isang lalaki yon kapag madalas na siyang nagtatanong kung sinong nakaka-chat mo, so, meron na siyang nararamdaman sa iyo. Ibig sabihin, parang gusto ka na niyang bakuran. Pagka nagtanong niya, sino pang nakaka-chat mo? Ibig sabihin, ang dating niya sa iyo, parang nalulungkot siya na meron ka pang nakaka-chat na iba. Para sising-in sa utak mo na dapat pala tigilan ko na yung ibang nakaka-chat ko kasi tinatanong na niya kung sino yun eh. Pero wag kang mapipressure doon, okay? Wag kang mapipressure. Ano naman kung sabihin mo sa kanya kung sino ang nakaka-chat mo. Kasi kapag ka umiwas ka sa mga nakaka-chat mo, ibig sabihin nangangahulugan lang, gusto mo rin siya. Okay? Pero wag ka munang magpapakampante. Okay? Nalayuan yung ibang nagchat-chat sa iyo at ine-entertain mo, para sa ganun, ng isang lalaking yan na nagtatanong sa iyo, ay hindi tumigil ng pag-i-effort. Kasi, kapag ka naging concern ka sa kanya, okay, baka sabihin mo, nagtatanong na to kung sino nakaka-chat ko, layuan ko na kaya yung iba. So, binibigyan mo siya ng pag-asa. At pag binigyan mo ng pag-asa, at nilayuan mo yung iba, possible, bababa ngayon ang ginagawa niyang effort sa iyo. So, disadvantage yun sa iyo. Kasi, bababa, walang competition na mangyayari. Kaya hanggat maaari, pwede mong sabihin kung sino yung mga nakaka-chat mo para tumaas ang competition, mas magpagalingan sila, mas taas pa niya yung effort para makilala mo rin yung tao. Okay? Hanggat maaari mga kamamay, magkaroon sana ng maraming competition ang isang lalaki sa inyo para hindi bumababa yung effort niya, para hindi bumababa yung center of attraction niya sa iyo. Ganun yun mga kamamay. Kaya kapag ang isang lalaki ay nagtatanong na kung sinong mga nakaka-chat mo, nakakausap mo, possible talaga, nahuhulog na talaga yan sa iyo. And last, walang bagay na hindi siya magagawa o imposible sa kanya. Yes, ganyan. Ganyan talaga yung mga lalaking totoong nagmamahal. Kahit na ano pang bagay, kaya nilang gawin. Dahil nga sa pag-ibig na yan eh. Okay? Kaya nga niya minsan magpakamatay. Kaya nga daming nagpapakamatay dahil sa pag-ibig na yan kapag kainiwanan, kapag ka pinagpalit. Yung iba, gumagawa ng hindi tama. Kaya mga kamamay pagdating sa isang
lalaki, kaya niyang gawin ang lahat para sa iyo. Walang imposible. At yan ang palagi sinasabi ng mga yan. Kahit buwan, ibibigay sa iyo, kahit bituin, susukitin. Imposible yan. Pero sinasabi nila yan sa iyo para lang maniwala ka na in love siya sa iyo. Okay? So yun lang muna sa ngayon mga kamamayang mga bagay na kailangan niyong malaman pagdating sa isang lalaking in love na sa iyo. For more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa video ito. So para mga kamamay, see you for our next vlog for more video and love advice na kagaya nito. And shout out sa lahat ng nanonood, nakikinig at natutulungan nitong ating mga video ginagawa. Kung ikaw ay isa sa mga tulungan nitong mga video ko, mag-comment ka naman, I will shout out next video. So para mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal na mahal ko po kayo. Paalam.